Aminado ang Philippine National Police na malaking banta sa kalusugan ng publiko ang mga naglipa ng pekeng gamot. Sa kanyang talumpati kasabay ng isinagawang flag raising ceremony sa Campo Crame, binigyan diin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. hindi lang anya banta sa kalusugan ang mga pekeng gamot, kundi sinisira rin ito ang sistema at programang pangkalusugan ng pamahalaan. Counterfeit medicines pose a dire threat to public health and safety. They not only endanger lives, but also erode trust in our healthcare system and undermine the fundamental values of our society. Kaugnay rito, isang one-time big time ang ikinasa ng PNP ngayong linggo bilang suporta sa pagbubukas ng National Consciousness Week against counterfeit medicine ngayong taon. Let us seize this moment to strengthen our resolve and amplify our collective voice against those who manufacture and distribute these harmful products. So, Dio sir, siguro mag-conduct tayo ng one-time big-time operation for this week on counterfeit medicines. Sa panig ng Food and Drug Administration, pinasalamatan nila ang ambag ng kapulisan sa kampanya laban sa mga pekeng gamot. It is only through a shared commitment that we can effectively combat this global issue. We must transcend borders, share intelligence, and join hands to disrupt the networks that manufacture and distribute these dangerous products. Throughout this week, we have unique opportunity to engage with experts, share insights, and explore innovative strategy to counterfeit medicine. Our goal is to emerge from this week with a stronger, more cohesive, and resolute community. Matatandang Enero taong 2022, tinatayang aabot sa 30 million pesos na halaga ng mga peking paracetamol at iba pang gamot ang nakumpiska ng mga otoridad sa Parañaque City, kung saan isang Pakistani national ang naaresto. Sa huli, nangako ang PNP na buong linggo silang makikiisa sa mga aktibidad upang maitaas ang kamalay ng publiko at paghusayin ang kampanya laban sa mga gumagawa at nagpapakalat ng mga pekeng gamot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.